50 mil, 60 mil o pila ka libo ng mga watchers, imagine ka. That's one way of indirectly buying the votes of the voters. Okay. Sa atong pabutan ninyo mga pamahayag mga kasama, kalabot nining ato ang hisgutanan karon. Monsignor Veracruz, nagauhag sa tanang katawhan sa pagpaminaw sa mga isaad sa mga nasudnong politiko ding pagsugod sa kampanya. Samtang sa laing bahin, yanong lumulupyo, nagmalaumon nga unta makita usab sa mga nasudnong politiko ang ilang mga nagunang problema sa bukid. Okay, bayan na spokesperson Fidel Cienfo, nagtuong wa na ilaumang bag-o nga saad ang katawhan gikan sa mga politiko. Og usa sa mga NGO mibutyag nga unta dili lang kutob sa mga saad ang mga politiko, ilabi na kung panahon sa eleksyon. Og mga saad sa mga nasudnong politiko magdepende kung sincero ba o dili, matud pa ni Judge Arthur Abundiente. O kini ang pamahayag base sa atong sigaw ng bayan karon, ang atong isgutanan. Sugdan na karong adlaw ang kampanya sa mga nasudnong kandidato unsa kay lauman sa katawhan nga isaad daw sa mga politiko. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, pabutan ninyo alang sa inyong mga reaksyon 221-2690, 221-6070 alang sa inyong paghatod o pag-ambit nining ato ang hisgutanan ng buntaga. In the morning. Ano siyang rinadagas trapiko? Kasal sa balita po lunes. DXIC RMN Report. Bueno, kasama niya Rabel, no? Atong gianinaw na usab. Ano ni mura sa puntagon, ang dagan sa toon niya trapiko. O niya, gikan na dito sa may barangay Tubod, paingon na rin sa siyudad sa Iligan. Tuloy ang dagan sa itong mga sakyanan, no? Gikan na sa may barangay Tipanoy, gikan na sa may Kamagi area. Pero pag-abot niya sa may tungod yun sa traffic light sa may barangay Mayahay, medyo doon ay paghinay matagkaroon po niya. Abnormal ang itong traffic light sa may barangay Mayahay, karon abnormal ang function yun sa mga ramel, sa pangmani. Nagwala siya, nag-blink lang siya. O niya, bantay lang, no, ato mga driver, kaya doon na po yung mga driver, mga puguso kayo, sa pagpadagan, ayahay, singit lang din yung dapita. O niya, muna inungdan sa mga aksidente o niya, nga din ato ang kalikayan. Din sa may barangay Mayahay, tubangan sa itong tulunghaan, Iligan City National High School, atong sinati, pag-traffic matagkaroon po niya, din sa next bound lane, pero ang southbound lane, medyo kasarangan lang. Ang dagan sa itong mga sakinan, gawas lamang din ang pag-unong matagkaroon po niya, din sa General Wood Street, din ang itong mga estudyante sa Iligan City National High School, ang manawag, ang mutabok, ang anha sa ilahang tagsa mga tulungan karong buntaga. O niya, pakwanta, pa-rider na diri sa mga Pino Bading District, paingon nga ni Spy Palao Market, medyo bayobay na itong mga tricycle karon, pero kasarangan lang yapon ang dagan sa itong mga sakinan. Pero pag-abot, tubangan diri sa Spy Palao Market, doon na paghinay sa itong mga sakinan, gumikan kay itong mga negosyante, atong mga pasayros, mga jeepney, manaog ang napita, ingon man na mga manguprahay, masakay ang napita. O niya, sa panitaron, iyata diri sa may corner sa Piisong o kaning Aguinaldo. Then atong makita, dinahang napita, pagbangan niya po sa Palao Market, ang naghanan ng mga putas, no, gikan dito sa Silingato Provincia, sa Bukidnon, mga nag-discarga niyo kaning putas na pinya, no? Kanya, tuna sa mga isa ka forward, isa ka help, no? Dahil sumahan na po, tunga yun, nag-discarga po na yung puntan, may ubay itong mga putas. Karoon niya, doon na po yung mga nag-discarga po ng mga butong, yung atong mga motorila, mga sakinan, medyo doon na paghinay, matagkaroon po niya, ginagayapon niya sa pikas mo, sa atbang nga bahin, sa paingon tangat ko sa Kalao, sa wala nga bahin, doon na itong mga sakinan, mga privado, mga taxi nga nag-parking, so doon na paghinay sa itong mga sakinan, inoon mo din, no? Pero doon sa paingon, no, sa may Biisong, ikadas may Pino Badillos, patubag tangat ko sa may Quezon Avenue, one way maning napita, pero puno-puno na sa mga sakinan nga nag-parking, ang pikas nga bahin. O nga, doon ay kusog kayo nga aga sa tubig, doon ay sa may corner yun, sa Aguinaldo o Biisong,
Mura ni isang dire ito ni kasama ni Ramel. Inaapunta sa Matiman isa ko. Aguinaldo BS Ong sunod dapit sa katong Birds. Katong sa sinihan kaniyat niagin sa atubangan yun. Kasi gaya ng agas tubig, kung gaya ni magkaabot po taningan to sa white tubig. Apan kailan magbumikan lagi sa kaning kusog na pag agas nini, masayang nga ning natangkit nga tubig. O doon ay panagpihan na sa atong Balanga Sulatan, dili ako ng Balanga Sulatan, dili yung ka magtapak o bagong biste, sa daan nga biste, kaya masamot lang o kaguba. Mo ni resulta. Tinood good. Pari on the yapon eh. Pari. Pagpari. Okay. Kasamang pool. Hapit ni mapare. Kasama ang Ramelo, kasama ang Mali, dito sa tayo Quezon natin nyo, ato lang kasi natin ang Campus Dagas Traffico, Nilimirantes, Kabuntagon, dumikan kaya lapas ka ng nasangkit nga dalan. Pero pag inagat sa alam nga atong traffic light, sa may corner sa Ruhas na Quezon natin nyo, doon ay pagkina ng pagkaroon niya, dumikan kay wapa dyan matapos kanang pagtrabaho, kaya kaning patubig lagi nato, wapa nakuha ng doon ay sandro niya, kaslo daon, kay konta, di pa banto pa, hindi pagahi pa, ang gisimento nga nasdaplin sa kanang kanto, sa nasangkit nga nato. Kasi subukan, matawag nato nga kasarangan, ang dagan sa trapiko na ning oras sa Kabuntagon. Kasama yung trapiko, pulo dito pas, amen. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay po, salamat sa paghulagway sa Dagas Traffico. Doon ay nagbusaga ka tubig karon diha sa darat na Aguinaldo BS Ong. Kusog kayo. Kusog agas tubig. Di ba ka ni flashing o sa ka ning gihimo karon diha no sa ICWS. Ligani nga to dire kapiray nga gas. Kapi ni agas. Kapi ni Chris. Kondisyon Thank you, betul Chris, ni ha? Manny Salibay. Okay. Kaya mo na piya, basta kuan gayon. Mina na gina, expected gina, basta doon ay daan nga tubo, bagong tubo, dayon kusog kayong pressure, ang may tabo is mambuto gina nga karaan nga. Ang inyong tubig rose pala o katumiyagi wa magito agas pero karon mi kusog. busagak na. Karon pod mi kuan pod mi balik ka pod kaya pagkapalong ug hinay tungod lagi aning mga nambuto nga mga kuan sa pressure sa uban nga mga areas. Mga suko na sa ubang mga tao ni kanento o tubig karon mga suko kay kusog sab kayo. Nang buto na mga linyas tubo. Kuya kasi kasama full kay nagkuan gito, nagbasa gito, nag-research gito sa hapit ni mapare. Hapit sa di siya mapare. Siguro ang mapare ni basig nakadaanan ni kuan kagulingon ni ang parokya ba. Ang ato ra ba ding kuan ang atong Santo Papa mi kuan ay biruwain katungdanan o karong pizza 28 ang ano ka activity niya. usab hinungdan to. Health reason. Sa health. Pero talag sara na mga hitabo kuya. Oo. Muna itong kuan kanawon na to, talag sara na. So ikato si Pope John Paul II na matay lang gito siya sa kuan. Sa ihanig yung pagidaron. Pila pa edad ron ni kuan ni Ato Santo Papa. Ato Santo Papa karon nagdaron og 78 ba? 78. No? 78. Oo. Dayon mao lagi kini ang nangitabo nga mi luwat sa tingdanan talag sara ni mangitabo kuya. Ang dunay mga related stories nini nga mi kuan pod mi resign usab uban nga mga Santo Papa sa mga pananglit ni Pope Pontian dito atong 235 AD. Dayon si Silverius, Pope Silverius 537 AD. Dayon si Pope Celestine V atong 1294. Dayon si Pope John 18 ni gituhuan usab nga mi luwat sa iyang atungdanan niadtong year 1009. Dayon karon mao lagi ito si Benedict the 9th mi luwat usab niadtong tuig 1045. Dayon ang nangitabo karon mao ni ang karon na pud bag-o si Pope Benedict the 16th ang miluwat sa iyang katungdanan nya makutaw na usab nini ang kadakuan sa simbahan, ang hierarchy sa simbahan kay ingon ani nga dunay pag-resign sa Papa. Leader kayo sa simbahan tungod sa physical ba o mental incapacity. So mao kini nga doon na usay
pagahimuon nga kuan gayud ang conclave kuan na pud ang mga kardinalis tigom na usab alang sa pagpili kung kinsa ang mosunod nga Santo Papa. So dako kini nga talan-awon alang sa Pila lang ba kalibutan. Pila lang siya nahimong kuan, pila lang ka tuig siya. Nagsilbing menguntang 19 kasi to sa nagsugod year 2000 nga kuan. Year 2000 pag kuan niya pag sugod gayud. Oo. Kung gikan sa kamatayon ni sa ato ang kanhi Santo Papa si Pope John Paul II. Siya man dayon ang Siya ni Hulip, no? Oo. Nya So, mao lagi ang pangitabo karon ug nakugang ang Romanhon Katolikong simbahan tungod ani nga maong mga inya kasayuran. mga reactions nila alas sa mga kaparian sab kalabot na no sa pagluwat sa iyang katungdanan isip Santo Papa. Ang kuan day ang katapusan gayud nga miluwat nga Santo Papa sa iyang katungdanan mao si Pope Gregory XII nga mi kanaog niadtong 1415 nya mao toy part sa negotiation sa Council of Constance during which dunay duha ka claimant sa sa papasi mura baga kailog ba duha ka mao toy kuan pod mao toy katapusan gayud nga nakita nga dunay Santo Papa nga mi resign kadto si Pope Gregory XII nya mao ni ang misunod karon mao kini si Pope Benedict XVI. Okay, ngayon ito mga reaksyon gikan sa to ang simbahan Katoliko karabot na sa pagluwat ni sa iyang katungdanan isip Santo Papa og mayngon ta dako kining kuan no sa tibok kalibutan kay dakong istorya ho rin noon nagumikan lagi sa giingong rason ang iyahang paglawas. Una sa lahat, weather update. Lakat sa panahon gikan sa Pag-asa. Ang Teleon sa cold front makapekto sa Bicol region samtang ang northeast monsoon o hangamihan nga may dala nga kusog na ulan ang makapekto sa northern Luzon. Ang mahitabo karong adlaw ang Bicol region of Eastern Visayas makatagamtam og dag-ungon nga kalangitan nga magdala og pagpanaligsik hangtod sa kusog na bundak sa ulan nga magdala og pagpangidlat ug pagdalugdog. Ang Calabar Zone ug ang kinatung-ang Kabisayan makatagamtam og dag-umon nga kalangitan nga adunay hinay hangtod igo-igong pag-ulan, pagkidlat ug pagdalugdog samtang ang Cagayan Valley ug Aurora makasinati og pagpanaligsik. Ang Metro Manila ug ang nahibiling bahin sa Kapupud-an adunay jutay nga pagpanganod nga adunay patak-patak nga pag-ulan inibanan sa pagpangidlat ug pagdalugdog. Kasagaran ngadto sa kusog nga hurusangin gikan sa amihanang sidlakan mangibabaw sa Luzon ug sidlakan Kabisayan. Samtang ang dagat sa kabayunan ining maong mga dapit magkasinati og kasarangan ngadto sa pagkabaluron. Sa ubang lugar hinay ang hangin ngadto sa kasarangan gikan sa northeast kun amihanang sidlakan nga adunay linaw ngadto sa ayaay nga pagbalod sa kadagatan. Ang adlaw misubang sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:55 karong buntag ang takna. Samtang sa Metro Manila musubang kini sa may alas 6:21 ang takna karong buntag. Ang adlaw mosalop sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:48 karong hapon. Unyang hapon usab ang adlaw mosalop sa Metro Manila sa may alas 5:59 ang takna sa kahaponon. Ang dagat lunas og negative 0.5 metros karong alas 6:26 sa kabuntagon ug mutaog unya sa may alas 12:16 karong udto. Sa buntag usab nga may 0.44 metros. Ang hunas mobalik pagka alas 4:29 sa kahaponon nga may giladmon nga 0.21 metros. Ang dakbayan sa Iligan ug Northern Mindanao adunay temperatura nga 24 degree Celsius. Unyang udto usa ka kini ngadto sa 28 degree Celsius. Medyo panganuron nga kalangitan ang masinati sa dakbayan sa Iligan karong adlaw. Karong adlaw usab walay tropical cyclone nga makita sulod sa Philippine Area of Responsibility.
Busa, ayaw pag-usik sa panahon kay kini bulawanon. Kasama mo sa Weather Update, Attorney Manny Salibay, tatak, Arimen. Radyo mo nationwide. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Sa atong sigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Sugdan na karong adlaw ang kampanya sa mga nasudlong kandidato unsa kahay lauman sa katawhan nga isaad na usab sa mga politiko. Straight to the Point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the Point. Oras mga kasama, tatak alas 6:39 sa buntag kini ka oras kadto sa matiguha sa Newsweb tablet. Newsweb paspas ginhawa iwas hawa. Tatak RMN. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. DXIC, Tatak RMN. Ang atong tulumanon sa Straight to the Point kinig paluyuhan sa matiguha sa Genetox Plus Herbal Capsule. Alang sa dunay mga balatian ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrition paliko sa mga vital organs. Epektibo alang sa kidney stone. Gipampatudan ni Kent Patangan, Barangay Kagawad sa Pian, Polanco, Zamboanga del Norte. Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ken Patangan, Barangay Kagawad, sa Pian, Polanco, Zamboanga del Norte. Sakit kayo akong pagpangihi ug tagagmayra akong maihi. Sa pag-inom na ako G-Detox Plus sulod sa tulo ka adlaw, akong namatikdan nga dunay alibyo. Ug nagtuo ko nga kung akong padayonon, maayo gid ko. Nakahurot ko 15 ka kapsul ug natingala kog dako kaysa pag-ihi nako dunay ning gawas nga kidney stone pareha kadako sa filter sa sigarilyo. Karon maayo na akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore ug sa ubang mga butika. Boss, late ko. Huot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat ug baradong ilong. Nag-decolgen ako. Pwede na kumuti, boss. Grabing sip-on Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbonok si Day, 3-in-1, 3-in-1. 5 piso lang, kay linis kay bango ng labada ni Day. 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fapon, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus na Day, mag-bonus na Day. 3-in-1, 3-in-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Abi nako, epektibo nang naandang tambal sa akong anak. Abi nako, naayo na si Bunso. Apan upat ka adlaw ng iyang sipon. Mami. Abi nako. Samot na mutugay ang sip-on sa sayop na panghuna-huna. Dali na sa pambatang Nizep with Centromex Formula. Doble kusog na mupaayo sa gibati. Sa Nizep, ang sipong upat ka adlaw. Ka-adlaw na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Nizep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold bout varies from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine maleate, paracetamol is the generic name of Newsep. If symptoms persist, consult your doctor. Huling-huli ang saya na paborito nila. Emperador Light, gawin mo light. Drink responsibly. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangko na ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya
pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, Myracaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal nga dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na say Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanep ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosep, 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Straight to the point. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, balik na sa Tamanaguban sa atong sigan ng bayan karong buntag mga kasama. Sudya na karong adlaw ang kampanya sa mga nasudnong kandidato unsa kay lauman sa katawhan nga isaa daw usab sa mga politiko. Straight to the point. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Usa kay lauman. Straight to the point. Usay lauman sa katawhan usab nga isaa sa mga politiko. Daghang diha gyapon. Daghang lauman ko yan. Napabagya po yung mga trapo. Ay, kanunay na kuya. Mo ni himuon sa mga When tagtrapo kuya nga ini kang trapo, malimpyo ang likuan ang Malimpyo. trapohan. Oh. Musamot naman noong kaugaw kay Pagyapon. ang trapo hugaw man. Pero gani Kinahanglan ang trapo kuya, limpyo gud nga trapo kay limpyo para gyud. inig trapo, malimpyo ang ukuan ang punasan. Ikapuhan. Hangtod karon katong dunay mga kandidato nga magsuon o kaha ang amahan na nadaan diha sa nakaposisyon kining political dynasty sa tunasod dio lisod yun siguro ni huwag tangon diha sa kwan sa mapa sa politika. Kuya ning kuan kay kini magong kuan koy politics koy dinhi mo gud mo guni ang kuan gud mo guni ang kaluwasan sa usa ka lugar, usa ka nasod, dakbayan, usa ka lungsod, usa ka kuan gud, usa ka tribo. Dili mga tungod sa politics. Tungod koy kun dunay mga leader nga maayo ang usa ka katilingban mulambo gyud kana. Mao bitaw nga kuan bitaw kana bitaw ang paningkamot gud sa kuan gud sa katilingban nga makabaton og leader gikan pa kaniadto hangtod karon. Una mga leader dinihugan man gud. Nya pagkakaron pilion na sa katawhan. Pag pili sa katawhan mo lagi ni nga kuan bitaw na hinumdum ko sa kuan ba istorya sa great philosopher sa Greek philosopher nga si Plato. Sulti siya. Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber. Ang kuan ko no kuya, ang kuan ko no kitubto nung mga maayo untang mga tao, mga kuan gud, mga lantip ang salabutan nga mudumala sa usa ka katilingban naagi diha sa politikanhong kalihok gisilutan kuno. Gisilutan pinaagi sa pagkuan kuya, kuan sila, gi-govern sila, gidumala sila sa mga tao nga mga huwag mga utok. Ayun niya. Ano? Parang ginana ba kay kasagaran ko ya sa mga lantip sa labutan, mga maayong tao nga tanaw nimo maayo gid nga leader apan dili mo apil sa politics. Ano nga kaya sa pagkaroon doon ito nasaran nga mismo sa natong presidente sa nasyon nga ikampanya gini nga 12-0
Tanawa. batok sa mga Oh, kontra. tanawa usab ang atong nahitabo kuya sa panlimitan great boxer si Manny Pacquiao. Pacquiao. Karon politician, di ba? Mo na yung mga mga talanawon nga parehato ni Uloy Roa sa Cagayan. Sa Cagayan de Oro. Pero una po kuya mga katakos. Doon ay katakos. Kaya ang kuan mo dili mo makita diya sa kuan gud. Dili lang diya sa Dito lapid bitaw ni apel ni pabor man gyud siya nga ma-impeach gito si kuan Corona. Mora toy kuan usa ka redeeming act niya kuya. Kilawas niya gulingon. Pinaagi ni itong nya kuan pod kun imong tanawon kuya, kun imong tanawon lisod jud kayo ang pagsulod sa politikanhong kalihukan. Mao bitaw na nga uban mo atras gud makita nato nga ang ayan gayud nga modumala sa usa ka katilingban. Pero ngano man nga mga atras matud pa ni Winston Churchill. Kadtong kuan kuya, England kuan ba taga England nga maayo gid nga leader. Mingon siya nga politics are almost as exciting as war. And quiet as dangerous. In war, you can only be killed once. But in politics, many times. many times. Yaw kayo, ang sidya sa politikanhong kalihukan, muna kong ninigkuhan ko ya, kanang tulkibon, sama sa gubat. So mas gubat eh. Ug sama usab ka ngilngig sa kuan ka kulba sa gubat. Kay diya sa kuan, diya sa gubat, kasara man ka mamatay. Kasara. Kasara. Pero sa politika, kadaghan. kadaghan ka mamatay. Alos kada adlaw, di ba? Mao na kuan usab, mao na ang kuan usab kada bang sukli dining maong kahimtang sa pero sa politika og sa Santo Papa nato ang ato Santo Papa ni resign man. Pero katong kanhin nato presidente klaro na gyud kayo. Ingon na gadig. I am sorry. Agad mo resign. Agad mo resign. Ni laging kuan lagi pining pagdumala kaya kining leadership kuan gyud kuya usa ka hagit ba, hagit sa pagkabalaan ug hagit sa pagka mapaubsanon. Kay kung makita nimo nga dili na nimo kaya ang imong trabaho ngano man imong ipadayon unya ikaduha dili ra ikaw ang kuan Salvador del Mundo. Ato daghan pang mga katawhan nga mutubaw usab nga mga lideres nga mahimong budala sa usa ka katilingban ngadto sa tinuod nga kalambuan ug usa ka katilingban nga diin layo sa kasamok ug usa ka katilingban nga malinawon ug malambuon ug usab ang katawhan malipayon. So ato ani wa magyud pagahiay gyud. Pagahiay. Lahi. Mo na karon ang gipangbuhat karon sa mga politiko panahon sa kampanya mao kini gingon ni Charles D. Gaulle kuya sulti siya. In order to become the master, the politician poses as the servant. Gina aron mahimo kang agalon. Ang mga politiko kuno magpakaaron ingnon nga mga alagad, di ba? Mga kuan. Mga haring lungsod, hari ang kuan naglungsod. Budaog na. Ako ang hari, di ba? Halang doon na. Basta mo daog. Nanas posisyon, halang doon. Halang doon konsihal. Ingon niya na, no? Yan, nagpad ko kuya, nahinumdum ko sa gisulti sa usa ka manunulat ba, nga Russian, si Nikita Khrushchev. Mingon siya, politicians are the same all over. They promise to build a bridge, even where there is no river. Wa mami suba, gobernador, wa mi suba, mayor, congressman. Bawatan tabog suba. Magtukod kitag tulay. Wala mi suba. Buhat ang suba. Sama ra gyapon na itong distrito nga wa pa mabuldos. Munay kuan kuya. Munay kuan kuya kining mga politiko nga magkapabuhi gayud og patay. Bisan nag kuan ba? Nawa tanawang mga sada ni ang kahimtang karon. Mao kini sa dili maigo sa iyang plataporma di gobyerno kay og dito kas bukid niya imong issue mga sanctuary mga kuan so may kuan nato mga mag-uuma. Dili gyud dunay pipila lamang kini sa mga politiko nga lagi mo saad daw sab ngadto sa mga botante pero lang itong ubang gyud seryoso gyud no.
seryoso sa ilahang pagpanerbisyo. Kanong dumita ni kuan ko ni Aesop ko. Ito bitong famous sa yang Aesop fables. Nga doon na siya mga istorya bahin sa mga ito mga hayop nga mga istorya. Oh, na inapod siya gi kuan ba? Gi sulti ba ini ning kuan gi politikanong kalihukan. Ingon siya sa katawhan. We hang the petty thieves and appoint the great ones to public office. Ato kurang gipagbitay ang mga kuan, ang mga ordinaryong mga kawatan apan gipang-appoint nato ang mga ito yung mabantugan dito sa kuan bantugan. Laan na yun. Si Lulong namatay. Si Lulong namatay na si Lulong. Sa laging adlaw taon ang gabantay taon. Subo yung taon ang kadaghanan. Na subo ng Lulong. Wala lagi. So mapod. Pero si Lulong patay na. Ada yang maprinti. Ang iyang parati buhi pa. To arito ang labing kuangyod dunay mga sa mga reaksyon las pagkamatay ng Lulong kay doon na ba ito miburot sa iyahang asa to, tiyan mo to. Masin ba, wag ka ito gikagda, wag ka ito gipakto si Lulong. Baka tumapaktuli. Ipod kuya kay kinibang ubang ang katawhan bitaw kuya nga gasigi na og kuan ba, gasigi na panglibak silang malidiris nga pati kayo ka kuan kalulong. Ang napiktuhan si Lulong. Si Lulong. To pagulong ditong Lulong. Nasubo ita kay kinala mo kuno kuya kana kinala kuno aduna kay hayop kuya kay para may sulti nila kuya. Papungo ka kuan na ka di ko tinuod ba gid. Papunta ka sayod. May sulti nila nga kinahanglan kuno magbuhi kag hayop. Para dimalas na ito. Oo, kuno na kuno magdaot adto ko sa hayop. Para dimalas to apat Lulong sayop. Kasi pagdagdag na nanaway kuya sa mga Lulong kuya tanawa ang kuan ang kaimtang burot ang kuan ni Lulong. Pero doon na tayo makita to dako pang Lulong. Amo na tanaw na to kuya. Mahibawan to basin po dog. Doon na pa may kuang gyud pagsusi o sa gihinungdan sa kamatayon sa maong buaya, pinakadako nga buaya. So Pirad Los Buenos kaya nagay mga kuan gyud mga tao nga mga ligdong gayud nga mga alagad gayud ug tinuuray diya sa katiningban ilang gialagaran. Mao gyud kana. Mao bitaw nga ingon si kuan si Sermon Clark, si Clark has James Freeman Clark. Misulti gud siya kung unsa ang kalainan sa politician o sa statesman. Kay namay mga politician nga dili statesman kaya napay mga statesman nga politician gyud tinuod kayo nga sa kalainan. Ingon sa a politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Ang politiko kuno naghuna-huna kana siya sa sunod na eleksyon kung sa napod. Pangandam na para sa sunod nga eleksyon. Onay politiko. Ang kining statesman kuya o kining yung tinuod gyud nga tao nga nag-alagad sa katilingban maghuna-huna sa sunod o maabot nga henerasyon. Di. Maunay kuan. Pero sa kalainan sa kuan politician o kawatan. Ikaw kuya. Ang politician ang kawatan mo mangawat sa adiser mo dagan. Pero ang politiko mudagan sa anara mangawat. Pirad Los Buenos kaya. Pero kasi guys muna istorya ba. So ganing kaimtang karon sa atong katilingban pinang nasod Pilipinas nga miunlod na kayod mo ning mahisagmuyo kita sa ato ang mga giisip nato nga mga leader unta nga may musalbar unta kanato sa kalisod may muhawa sa mga kabus nya mao naman miduot sa mga kabus mulipay pangani nga daghang kabus tungod kay kung daghang kabus daghan silang pamaliton panahon sa eleksyon. Okay, paminaw na po, Monsignor Timber Veracruz nag-awag sa katawhan sa pagpaminaw sa mga saad sa mga nasunod politiko ng pagsugod sa kampanya. Sa balita, Junior Kabanday. RMN Investigative Reports. Sama sa naandan daghang saad na usab sa katawhan ang ipasalig sa mga nasudnong kandidato, ilban na katong subli pa nga magpapili karong umaabot nga piliay. Kinway gibot yang ni Monsignor Jemer Veracruz maniyang nakita nga sa matag eleksyon pipila lamang ka mga politiko ang nituman sa ilang mga saad ngadto sa mga katawhan. Tungod niini, mibutyag si Veracruz nga kinalang sutaon sa katawang botante kadtong mga kandidato kinsa adunay saktong baruganan, ilabi na sa mga isgutanan sa simbahan sama sa RH Bill ug uban pa. Gawas panini, dugang pa ni Veracruz nga kinahanglan tan-awon gayud sa mga katawhan kadtong mga politiko nga adunay pagbati sa mga kabus. Actually, ang ilang mga saan po ng gapo na, no? And people must be more discerning. Ang mga tao kailangan ilagay yung pabalanduman o sa ilang plataforma ng gobyerno. Naman kapon nila ilang sa tan-awon ang ilang mga acts, no? Ilang
official ka mo dagan na ang ilang baruganan is buhay sa simbahan, no? Para sa mga Katoliko, I think they have to ilang takaon sa tao nila o sa ilang mga baruganan na itungod sa kanang mga special issues, no? Like marriage bill, kanang may tungod ng divorce, may tungod ng same-sex marriage, no? Ilang ilang takaon sa taon. Ay kadua, importante sa ang matang sa tao, hindi ba ni sila na-enjoy mo mga corruption at po. Ang ikatulo, very important ang ilang kanang gitawag na itong commitment namin na sa mga karus, no? Importante ginagit ang ilang mga malaod na nahimo magkahuluganan ba niya lang sa nasod na binagit sa karus o ang ilang malaod ay noon na ilang gihimo mga malaod na anti-poor, no? Anti-life o anti-people, no? Very important. Importante gini tayo ikahinan. As usual, ang ilang pag-isahat, mga indot yung mga butang kapag tanaw ng ilang performance o ilang record, kapil lang ang ilang personal record, no? Sa ilang work ethics o ilang mga baruganan. Ang pamahayag ni Monsignor Jemar Veracruz na inabi sa Radyo mo Nationwide kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak Armen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si Monsignor Jemar Veracruz. Nag-auha gayod sa katawhan sa pagpaminaw sa mga isa at sa mga nasudnong politiko, nining pagsugod sa kampanya. Sa nasudnon ng mga election. So, katong mga senators, amo kandidatos pagka senador. So, ato sa ni batay-batayan niya, maminaw gihapon kita. Unsa na yung mga plataforma di gobyerno mo mangyo na una nilang unsa sa mga nahimo sa track record ining tawhana nga buot magpapili. So atong lantawon kini kay doon na say pipila din labi na kita sa Mindanao nga may numduman lamang kita panahon lagi sa mga susama na niining panahon na campaign period. Ora ni ang panahon nga makanis na dinhi apan panahon sa paglingkod nila tibok termino ato lang taong siguro kasama Kuya Manny katong panahon bitaw nga ni kalisud unsay mga nahimo nining pipila nga naa karon pagpapili na usab ang uban magpapili pagka senador. Samtang ang siyudad sa Iligan naglangoy-langoy na itong bagyong Pablo, bagyong Sindong, dinhi ba sila may kuan ba? Dunay uban sa nagpili lang usa ka syudad nga dako kayo kay diri dako ni populasyon. Dito ta. Pero wa na gyud mo pisa na lang pakita na lang anino dinhi sa Iligan. Bisa gato nga mga politiko timan nato to sila. Timanan. Mo anhin na hinuon para mohangyo na sab kanato. Panahon na kita naglisod ng Tosmaw at tubig. Mipili lang usa ka syudad nga daghan og mga botante. So karong tataw. Karong panahon na kuya, kinahanglan nga mutan-aw kita kay magsugod naman karon ang unlawful acts or omissions applicable to a candidate, labi na sa national candidate karon. National candidate po man. Epektibo gid ang adawa. 90 days shall take effect only upon the start of the campaign period. Karon magsugod ang national kuan gayud, ang national campaign period sa senator. Apan sa lokal ang kining unlawful acts or omission applicable to a candidate dito magsugod sa 45th day sa dito na ta sa Marso 29. Diri sa ta sa lokal. Karon kun ang mga kandidato dunay mga himuon nga paglapas sa mga gilatid sa kumilik sa lagda sa Omnibus Election Code. Ani kini magsugod kini ang kuan agad mo kuan karon mo govern karon ang balaod ug kalambigit nini ang mga national nga mga candidates labi na ang mga party list group sugod sila karon ang party list group karon prohibited campaign periods mao ni ang kuan mao ni ang ilahang kuan mao ni diri sila kung dunay mga salaod mahimo sa kalambigit sa Omnibus Election Code so resolusyon sa kumilik dinhi mao ni ang kuan mao ni sila pwede mo pailag kaso ug ang lokal kung natong tan-awon ang members of the House of Representative, regional, provincial, city and municipal officials adto kana sa Marso 29 o 45 days gikan sa kuan election dito kana sila mag kuan dito kana mo govern ang mga prohibited campaign
nga mga gimbaton. Okay, pabutan ninyo, balik ta second portion, pabutan tuhanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang IMNS nationwide, usab ang IMNS diretso balitang iligan, balik niya ni Atty. Manny Salimay sa second portion, din sa tulumanon. Straight to the point. Oras mga kasama, tatak alas 7:03 na sa buntag. RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon na ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas na ko sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya ang dekalidad para sa maabilidad. Doon na sa Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Yan ang barkada, huling-huli ang saya, lahat ng paborito nila. Emperador Light, gawin mo light. Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosep, 2 times faster magpagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin nga sakit? Mikonsulta ka na ba og doktor? Mitumar sa bisan unsang tambal apan walay naangkon nga kaayuhan. At tangi ang grand opening sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center karong maabot nga Lunes, Pebrero 11 tuig 2013. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon. Alang sa nagkariang balatian, ana sila mahimutang sa Door 201, Gregoria Building, Quezon Avenue Extension, Villa Verde, Iligan City, at bang sa Imperial Appliance Center. Iniyo sa mabati matag Sabado alas 7 sa gabi dinhi sa DXIC RMN Iligan uban ni Dr. Ramil Uy, ang Alternative Medicine Doctor o Goldie Moriti. Pwede mangutana o konsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. My heart unfroze and started going. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCCV 684 RMN Tuguegarao, CWAR 103.9 RMN Palawan, at DYRI 774 RMN Iloilo. Live din international via www.rmnews.com at sa WRMN New York, USA. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita, humanga si former ambassador to the Vatican at Parish Pastoral Council for Responsible Voting Chairperson Henrietta de Villa sa desisyon ngayon ni Pope Benedict XVI na magbitiw na bilang pinuno ng Catholic Church. Sa interview ng RMN kay de Villa, sinabi nito na bagamat nagulat at nalungkot sa pagbibitiw ng Santo Papa, napahanga ito dahil kabutihan ng simbahan ang kanyang binigyan ng pagpapahalaga. Ayon kay de Villa, kilala si Pope Benedict XVI na hindi gagawa ng isang desisyon na hindi nito pinag-isipang mabuti kung saan hindi na nito inisip ang kanyang sarili o ang sasabihin ng iba. Ang pag-iisip daw ni Cardinal Ratzinger ngayon ay Pope Benedict ay equivalent of faith theologian. Siya hindi yung nagbibitiw o gagawa ng isang desisyon na hindi niya talagang pinag-isipan. Kaya ako'y hanga din, kahit ako'y nung una lungkot na lungkot, ay hanga din sa kanyang parang nakikilala ko na masyadong Justin Bieber is one of the world's biggest stars. He sells at arenas. Iisip yung sarili niya o kung paano ang iisipin ng mga tao sa kanya, hindi yung kabutihan ng simbahan ang kanyang binigyan ng pagpapahalaga. Narito mga kasama inihiyag ni Pope Benedict XVI na hindi na niya kaya o hindi na kaya ng kanyang physical at mental capacity ang mabigat na gawain ng isang Santo Papa.
Kasabay nito hinamo naman ni De Villa ang mga politikong kapit tuko sa pwesto. Gagawin din ang naging desisyon ng Santo Papa. Yung laking mensahe, issue yan para sa atin, ano? Kasi marami sa ating na talagang kakapit sa pwesto kahit hindi na kaya. Tama po yan. Sa pwesto. At hindi, para bang nakadikit na sa lasiya nila kahit na hindi na kaya yung paglingkod. Naiisip lang yung kapakanan ng sarili. Samantala mga kasama silang ayunan din ni Father Ranilo Aquino ng San Beda Law School ang desisyon ng Santo Papa kung saan sinabi nito na ipinapakita lamang niya ang kanyang kababaang loob. I think the Pope is a very intelligent man. The Church has been through worse crises. So kayang-kaya ni Pope Benedict yan. But, you know, ang talagang mahalaga dito sa nangyari ay pinapakita ni Benedict XVI na talagang mababang loob. He is a very humble man who knows exactly kung tama na and it's time to resign, no? Mga kasama sina former ambassador to the Vatican Henrietta De Villa at Father Ranilo Aquino sa interview ng RMN. Kaugnay itong balita, pro-life group sa Cebu nalungkot sa pagbibitiyo ng Santo Papa. Kasama mo sa balita, Ken Galinea ng RMN Cebu. Isang malaking kawalan sa kampanya ng mga pro-life groups ang pag-resign ni Pope Benedict XVI sa katapusan ngayong buwan. Ikinalungkot ng country director ng Human Life International na si Dr. Rene Joseph Bulieser ang pag-resign ng Santo Papa na may konserbatibong tradisyon at mahigpit na tinututulan ang mga isyu laban sa simbahan Katoliko, kagaya ng abortion, birth control at diborsyo. Kaugnay nito na nawagan si Bulieser sa mga Katoliko na manatiling matatag sa kanilang pananaw at paninindigan laban sa mga isyu na tutol ang simbahang Katoliko. Umaasa si Bulieser na ang susunod na Santo Papa ay may kaparehong katangian ni Pope Benedict XVI. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tapak Arimen. Sa iba pang balita mga kasama, simula na ngayong araw ang 70 araw na kampanya sa mga tumatakbo sa pagkasenador at party list groups para sa halalan sa Mayo. Sa Plaza Miranda sa Maynila magtitipon-tipon at ihahayag ng 12 kandidato ng Liberal Party ang kani-kanilang plataforma sa loob ng tig 8 minuto. Kasabay nito sa Plaza Independensya sa Cebu naman, unang mga kampanya ang pang-una na binuo ng kinaguriang Three Kings sina dating Pangulong Joseph Estrada, Vice President Jejo Marbinay at Senate President Juan Ponce Enrile. Samantala, live streaming naman ang ipantatapat ng independent candidate, senatorial candidate, si Brother Eddie Villanueva sa proclamation rally ng LP at UNA. Sisimula ng Bangon Pilipinas candidate ang kanyang pangangampanya sa Malolos, Bulacan, kasamang iba pang local public leaders. Sabay-sabay itong mapapanood ng kanyang mga supporters sa Baguio, Iloilo at Cagayan de Oro. Samantala mga kasama oposisyon, mahalaga sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Deo de Guzman. Binigyan din ng Palasyo ng Malacanang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oposisyon sa isang gobyerno. Ito ang pahayag ng Liberal Party bilang reaksyon sa pagpupumilit ng kabilang partido na hindi sila oposisyon o kalaban ng administrasyon. Sinabi kasi ni Congressman at LP spokesman Miro Quinto na ang tungkulin ng oposisyon ay gawing balanse ang isang administrasyon at ito din ang sumisilis ng mga transaksyon ng gobyerno. Kaya naman sinabi nito na ang oposisyon ay dapat manindigan na sila ay oposisyon. Kaya naman sinabi nito na ang oposisyon ay dapat din manindigan na sila ay oposisyon at huwag nang sabihin kakampi sila ng administrasyon. Matatandaan sa isang talumpati ni Pangulong Nene Aquino na pinaparingan nito ang mga sumasabay sa kulay dilaw pero hindi naman naniniwala sa daang matuwid ng kanyang administrasyon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Mga kasama kasabay ng pagsisimula ng kampanya sa National Post, nagpakalat ang Commission on Elections ng magkakahiwalay na tropa na magbabaklas sa mga illegal posters sa ilang lugar sa buong bansa. Layunin nitong agad tanggalin ang mga campaign materials na wala sa mga itinalagang lugar at mali ang sukat. Sa Metro Manila ay makakatuwang ng mga tauhan ng COMELEC ang MMDA. Habang ilang ahensya ng pamahalaan din ang makakasama nila sa mga lalawigan. Maging ang mga bus na markado ng mga mukha ng mga politiko ay ipagbabawal din ng call body. Haharap naman sa reklamo ang mga bus operator na tatangging ipaalis ang mga mukha
ng mga politiko at patuloy na lalabag sa patakaran ng COMELEC. Posible namang malagdaan na ang Comprehensive Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front sa Marso. Ito ang inihiyag ni Pangulong Noynoy Aquino sa media kahapon matapos pasinayaan ang Sadya Hatra Bangsamoro sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ngunit tumanggi muna si Pangulong Aquino na banggitin ang eksaktong petsa sa paglagda, pero posibleng niya itong maisakatuparan bago matapos ang Marso. Ayon sa Pangulo, walang imposible kung lahat ay nagnanais ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Hinggil naman sa komposisyon ng Transition Commission, sinabi ni Pinoy na posibleng makapili na siya sa loob ng linggong ito. Ang hihiranging Transition Commission ang magbabalangkas ng draft ng Bangsamoro Basic Law na ipapalit sa batas na lumikha naman sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kaugnay pong balita, atensyon! Huwag iwaglit ayon sa MILF. Kasama mo sa balita, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. Welcome to Moro Islamic Liberation Front, ang mga inisyatibong pangkakayapaan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga programa para sa Bangsamoro. Partikular na ang inilunsad kahapon sa pangunguna mismo ni Pangulong Aquino sa Jahatra Bangsamoro Program. Socio-economic initiatives ng gobyerno na ang layunin ay maiangat ang kalidad ng kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng mga Bangsamoro. Ngunit binigyang diin ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na dapat ay hindi pa rin iwaglit ng lahat ang atensyon sa Comprehensive Compact Agreement na patuloy na pinagsisikapang marating ng GPH-MILF Peace Panels. Ayon kay Chairman Ibrahim, hindi dapat mawaglit ang atensyon ng lahat sa napaka-importanteng pinal na kasunduan na solusyon at daan tungo sa makatotohanan at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Sa iba pang balita mga kasama, sinibak na sa pwesto ng Bureau of Jail Management and Penology ang warden ng Quezon District Jail sa Lucena City. Kasunod na rin ito ng paglabag o paglabas ng investigasyon ng Public Attorney's Office na hindi nagpatiwakal si Dennis Aranas, isa sa mga testigo sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega. Batay sa postmortem examination ng PAO, lumabas sa pinatay ito sa pamamagitan ng pagsakal at hindi ang naunang napaulat na nagpatiwakal. Ayon kay BJMP Region 4 Director Chief Superintendent Serafin Barreto, nagpasa siya ng request sa Commission on Elections upang alisin sa pwesto ang jail warden ng Quezon District na si Superintendent Annie Espinosa habang isinasagawa ang investigasyon ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ni Aranas. Ipapalit ng BJMP sa iniwang pwesto ni Espinosa si Superintendent Chofilo Labating. Mga kasama mga baguhan naman sa politika umalma sa airtime limit. Kasama mo sa balita, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. Umalma na rin yun ang ilan sa mga baguhan sa politika sa Cagayan de Oro City sa aggregated airtime limit sa TV at radyo. Ayon sa ilang kandidato sa lungsod, the disadvantages para nila mga baguhan sa politika ang maiksi at mas limitadong airtime para may paplala nila sa publiko ang kanilang mga sarili at kanilang mga programa. Nagabat ang binado sila may ibang mga palaan pa para maipaabot sila sa publiko ang kanilang mga advokasya. Mas mainam pa rin ang napapansin nilang dihado sa kalaban kung kag-uusapan ang popularidad sa lungsod ay gagawin pa nila ang kanilang magagawa para sa kanilang mga hangarin. Tanggap pa rin nila ang desisyon ng COMELEC sa aggregated airtime limit na 180 minutes sa radyo at 120 minutes sa TV at kanila na lamang itong susundin. Kasama mo sa DXCC, Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tapat, RNN. Mission 2013. Boto ako. RMN News, panahon. Mga kasama maghanda ng payong para hindi mabasa. Ayon kasi sa pag-asa magiging maulap ang Kabikulan at ang Silangang Kabisayaan at posible rin kung makaranas ng minsang pag-ulan. Magiging maulap rin at maulan sa Cagayan Valley at lalawigan ng Aurora, kasama po ang Metro Manila at Calabarzon. Wala namang bagyo o sama ng panahon na namamataan ng pag-asa. Samantala ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 21 hanggang 32 degrees Celsius. Ang araw
ay sumikat kaninang alas 6:21 ng umaga, habang lumubog naman mamayang alas 5:59 ng hapon. RMN News. Mga kasama, patuloy ang sinasagawang tumugtugan trade fair ng Provincial Office ng Department of Trade and Industry ng Zamboanga del Norte at ng City Government ng Dipolog. Nagsimulang nasabing trade fair noong February 5 na magtatagal hanggang February 23 sa Building D ng bagong tayong Commercial Center ng lungsod. Tampok sa pinugtugan trade fair ang mga lokal na produkto ng Dipolog City, katulad po ng mga bottled sardines at native furnitures. Kaugnay ng nasabing trade fair sa kauna-unahang International Gongs and Bamboo Festival na gaganap din sa lungsod sa February 16 hanggang 22. Inaasahan naman ng BTI na bukod sa makakaangat ito sa turismo ng lugar, ay tataas din ang kita ng mga residente dito. RMN News Abroad. Dahil po sa pagbibitiw bilang pinuno ng Catholic Church ni Pope Benedict XVI na ang dating pangalan o ang tunay na pangalan po ay Joseph Cardinal Ratzinger bago ma-elect, ang conclave po ay inaasahang magbobotohan para pumili ng susunod na Prince of the Church bago magtapos ang buwan ng Marso. Base sa impormasyon, hanggang Pebrero 28 na lamang itong magsisilbi bilang Santo Papa. Idineklara umano ng 85 anyos na Pope na hindi na niya magawa ang ministry ng simbahan dahil sa kanyang edad, dahil mahina umano ito. Sa loob ng 700 taon, si Pope Benedict XVI ang unang Pope na magre-resign. Nabatid na si Gregory XII ang pinakahuling nagbitiw bilang Papa noong 1415, kasunod ni Celestine. The 5th noong 1294. Live na live mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong araw po ng Martes, February 12, 2013. Sa mga taga-Rojas, susunod na dyan sinakasamang Joven Anesco at Jessie Liegue sa RMN News Diretso Balitang Rojas sa DYKR 1161. Panoorin din mga kasama ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 na umaga at sa YouTube, i-type lamang po ang RMN News nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko sa pangalan ni nakasamang Wen de la Peña at Bobby Uberas. Ako po si Leo Navarro. Live via satellite. RMN News Nationwide. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Oras sa DXIC, RMN Iliga, tatak alas 7:22 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Mga saad o pasalig sa mga politiko, subin na usab nga ipaabot sa katawhan ng pagsugod sa kampanya sa nasudnong kandidato. CSWD of Visa adunay managhayong opinyon sa gikaingong models nga pagpamaligya o green card. Masubsob nga occupancy check himuon sa Bayanihan Village. Iligan bankers gihangyo nga mapatuman og sistema bato card skimming. Sa balitang negosyo, grupong EcoWest Coalition na pahimangno sa publiko labot sa mga beauty products at sagol nga makahilo. Sa ato ang balitang sports, LeBron James mitala og 5th straight 30 points. RMN News. Diretso Balitang Iligan.
Mindanao o Kabisayan, mga kasama, mayong buntag, mayong iligan adlaw karon nga Martes, pitsa 12 ning bulan sa Pebrero tuig 2013. Live gikan sa Alamin Center Iligan. Jessica Rizky na bato. O kiniusab sa Ramil Borong matod sa tunghanay sa mga balita ang Alamin News Diretso Balitang Iligan. Gihatod sa Matigwa sa Bonok sa 3-in-1 daming lamang. Inunwan sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin mong light. RMN News, Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa tuong mga balita sama sa naandam daghan nga saad o sab sa katawhan ang ipasalig sa mga nasudnong kandidato labi na kadtong subli pa nga magpapili karong maabot nga pimiliay. Kini magibutya ni Monsignor Jimar Veracruz suman iya nakita nga sa matag eleksyon pipila lamang ka mga politiko ang mituman sa ilang mga saad kadto sa katawhan. Tungod ini ibumibutya si Veracruz nga kinahanglang sutaon sa katawhang butante kadto mga kandidato kaysa adunay saktong baruganan labi na sa mga hiskutanan sa simbahan sama sa RH Bill o guban pa. Gawas pa dinhi dugang pa ni Veracruz nga kinahanglan tan-awon gayud sa katawhan kadtong mga politiko nga adunay pagbati sa mga kabos. Ilang mga kantos no, ilang congressman, ilang record sa ilang mga baruganan no, lalo sa Sibang Katolika. May mga national government officials na matagan na ang ilang baruganan is buhay sa simbahan. Ang pamahayag ni Monsignor Jimar Veracruz nga nanhabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Nagtuo si Mr. Vinel Chinfo, ang spokesperson sa Bayan Lanao, nga wala gyapon lauman ang katawhan sa mga saad nga ipasalig sa mga nasunong politiko sa maabot nga piliay. Kini ko na magpabilin mato pa ang susamang mga lideres sa nasod sama sa mga dagkong pangalan nga mga nagkuputa sa mga dagkong sugal, sindikato ug uban pa. Alang kang Chinfo hangtod anaapay gahom ang nasapit nga mga opisyal sa nasod, pabiling walay demokrasya ang katawhan lakip ang Pilipinas. Maraming gabi na uwan sa tuwing pag-release sa mga dagway na nasunod sa Senado sa Kongreso. Alam pag-igyan po sa uyok o pagkupong sa katawan para mabarog o masukol para pag-uwan ang ato ang kalintang. Ang pamahayag ni Bayan Lanao spokesperson Vinel Chinfo nga nangnabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Walay nakitang kausaban sa mga saad sa kandidato si Judge Arthur Abundiente din pagsugod na sa kampanya sa nasunong politiko karong adlaw. Sumala pa ni Abundiente nga mag-iya na og paningkamot karon tungura ang mga kandidato sa mabaligya sa ilang kaugalingon kadto sa katawhan aron subli kini silang butaran. Madong pa ni Abundiente magdepende na lamang dayon kini kung sincero ba o dili ang mga kandidato sa ilang mga saad tungod daghan sa iyang nakita ka sincero apan way mga salapi nga ikasugakod alang sa ilang pagpangampanya. Hindi na lang sincero ko sila o dili. May ba niya sincero ko siguro po. Ang problema lang kaya doon yung mga maayong ng mga kandidato nga hindi makaabot ang ilang mga mensahe sa kadaghanan kay kulang ang ilang pundo. Ang tingog ni Judge Arthur Abundiente nga nananabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Lisod nga makalusot ang nabalitang modos sa wala pa mailang tao o mga tao kinsa matudpa na maligya og green card. Bulti sa pasalig nga makakuha kini og balay diha sa Bayanihan Village sa Iligan o kaha sa urbana nga relocation site. Kini may reaksyon ni Grace Joy sa kilabon ang City Social Welfare and Development Officer sa Iligan human masayri ang naisgod ang kalihukan. May pahayag si sa kilabon nga adunay sumbanan ang ilang gipatuman nga magsilbing pamaagi nga kadto ra gayud nga mga pamilya sa mga sanong survivors ang makapuyo niini. Apan nagtuo si Agnes Maiga sa beneficiary selection, arbitration and awards committee nga posible nga aduna nay nakalusot niini sa pagkakaroon. Kung ugaling aduna man sumala pa usab, maanugon lamang ang ilang nabayad tungod kay papahawaon gayud nila kini sa giokupang nga balay sa higayon nga masakpan kini aron na mapulihan sa kwalipikado nga nanginahanglan. Ato nang gibantayan kay siyempre kung tinuod man ang naagi na malit ng mga green card, una, lumito itong mga nakapalit because di man transferable ang rights aning ato ang ipanghatag sa relocation site. Ang pamahayag ni Miss Agnes Maingat nga nanginabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Pagkasugdan karong adlaw sa Housing and Resettlement Office o HRO ang papaygayon og occupancy check sa tanan nga mga nakaangkuna og mga balay sa Bayanihan Village, Santa Elena ning Dakbayan.
Sumala pa sa hipis sa mga buhatan nga si Rinaldo Roque nga kauban nila nini nga paglihok ang City Social Welfare and Development gawat kalinga uban pang nga buhatan nga may kalabutan sa gibatumang programang pabalay sa mga sindong survivors pag-asusihon sa grupo ang mga bank houses o mga balay nga naokupahan na aron masuta kung nakasubay ba kini sa napirmahang sumbanan sa pagpuyo sa higayon nga dunay makitang kalapasan ay na ipahamtang ang posibleng pagkawala kung pagbawi sa katuhod ini sa pagpuyo sa gihatag nga balay. Nagtuo si Roque nga sa maong paagi usab masapon kung aduna ba mga nakalusot nga dili mga benepisaryo kinsa posibleng nga nakapalit sa kaingong gibaligya nga mga green card. Gani himuon ang maong occupancy check kaduha matag simana. Ang ginagawa ko si Pagdo na ni joint inspection tumuro sa mga pala ito sa Bernian. Para ma-ensure na nagpuyo dito katong yung beneficiary. Ang tingog sa hipe sa HRO Mr. Rinaldo Roque nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Naghangyo ang kagamanang lokal sa mga taggumala sa mga bangko ning dakbayan nga may instalar og tukmang mekanismo kung sistema batok sa card skimming nga nabalita ng nahitabo sa bangdakita sa nasod. Gihimo kini nga panawagan pinaagi sa resolusyon atol sa regular session sa konseho kagahapong adlaw. Base sa mga taho, unang naobserbahan niadtong tuig 2011 ang kanuhukan sa mga sindikato nga mo-instalar og card reader sa mga ATM machines og kamera duol sa ATM machine na aron na makopya ang mahinungdanong impormasyon sa usa ka ATM card sama sa personal identification number kon PIN sama sa mga dili suwito sa ATM makita ang card reader o kamera nga daw sa parte na sa ATM machine. Sa gayon nga makuha na ang impormasyon mamahimo nang makabalance inquiry o dayon maka-withdraw ang sindikato. Partikular nga ipabot sa konseho ang napasar nga resolusyon ngadto sa masakop sa Iligan Bankers Club sa tinguha nga kalikayang mahitabo ang maong insidente dinhi sa Iligan. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Derecho sa Nego. Nagpahimangno sa publiko ang Green Group nga EcoWest Coalition batok sa paggamit sa pipila ka mga beauty products sama sa lipstick, eyeshadows o skin lightening cream nga ilang na diskutihan adunay makahilo nga chemical. Ini subay sa nagsigabot nga Junior Seniors o GS Prom o Valentine's Day karong bulan sa Pebrero. Sumala pa sa Task Force on Chemical Safety sa EcoWest, gisuta nila ang 60 ka mga cosmetics nga gilangkuban sa 33 ka nagralaing klase sa lipstick o 22 ka eyeshadows ing man 5 ka mga lightening creams. Natala ni NBA MVP LeBron James ang iyang 50th straight 30 points alang sa ilang karaugan batok sa Los Angeles Lakers. Nagkahiusang puwersa nga adunay 62 puntos sila sa James ug Dwayne Wade. Aron ilang paso ang Lakers sa score nga 107-97. Ni-score og 32 puntos sa James samtang 30 puntos sa kang Wade. Sa bahin sa Lakers si Kobe Bryant mitala usab og 28 points. RMN News, Panahon. Ang atong balita sa lakat sa panahon gatong sa mga tiguha sa Newsweb Sirap, pambatang Newsweb ang shortcut sa ginhawa. Walay kabaldas panahon ang masinati sa kinitibukang pahin sa nasod nga adlaw. Kini tungod mabiling way na monitoro ang pag-asa nga kadaot nga panahon ilabi na din sa pulo sa Mindanao. Gibutyag sa pag-asa nga ang tail end of the cold front maoy nagpabilin sa Mindanao o posibleng muhatag kini og mga pag-ulan matag karon og unya. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Kasama live gikan sa RMN News Center Iligan. Inyo naman ito mga balita ang RMN News Derecho Balitang Iligan. Iring adlaw ka Martes, Pebrero 12 tuig 2013. Minutang belated happy birthday kagahapong adlaw nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan si Carl Miguel Casino, anak ni Mr. and Mrs. ni Kuya Lito o Ate Gris
Casino. Gimapa sa itong oras, no? Belated happy birthday sa pinanggang anak ni Kuya Lito o Ate Grace Casino, si Carl Miguel Casino, nagahapon. O sa mga nag-birthday, happy birthday diha kaninyo. Alang karong adlaw. Kay may butag maayong butag o maayong pagpaminaw sa Villaver family din sa may barangay Palao o sa Saray. Sa Capinia family maayong pagpaminaw kaniyang tanan o sa Pineza family din sa may Purok 3 sa Kibalana. Tama kasama, balik ka sa second portion sa atong tulumanon sa straight to the point o bangyapon ni Atty. Manny Salibay na pahimangnosad dunay advisory gikan sa NMR2 Regional NMR2 Regional Advisory alang sa tanang mga club president. Dunay kuani gipanunuan sa pag-submit sa 2013 plans and programs to the regional governor sa di pa ang Pebrero 15 alang sa consolidation and submission to the national secretary gikan ni NMR2 Vice Governor Kuya Edwin Pinapintura sa mga kuanis sa tanong mga club o din sa Iligan sa Fraternal Order of Eagles. Kasama mo sa serbisyo publiko Jessica Rizky na bato. o kiniusab sa Rebellion Borong Tatak RN. Radyo mo nationwide. Oras sa dak alas 7:35 sa buntag. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Osamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat og fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Boss, late ko. Huot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-decolgen ako. Pwede na kumuti, boss. Grabing sipon Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Kaya mo may vitamins tong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quali Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-cobra din nga! Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number 1. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas na ko
focus sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratuhon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na say Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrexol is the generic name of Myracaf. If symptoms persist, consult your doctor. May Jimmy, jackpot kayo ka. Daghan ka na dakpan na isda. Jam, jam, jam. Pagkahuman sa akong trabaho. Mag-jamming na po kita. Tapok-tapok, istorya-storya, pasiyaw-siyaw. Inom na Samtang inom o gold eagle beer. Mag-relax, relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na po niya. Lahi o lahi ang pagka-relax. Gikan sa gold eagle beer. Makondisyon ka o may kumpensa ka. Jamming na ta! Ay, kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-gold eagle beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na pud kita. Samtang gainom mo gold eagle beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-gold eagle beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Abi nako, epektibo lang na andang tambal sa akong anak. Abi nako, naayo na si Bunso. Apan upat ka adlaw ng iyang sipon. Lami. Abi nako. Samot na mudugay ang sipon sa sayop na panghuna-huna. Dali na sa pambatang Nizep with Centromex Formula. Doble kusog na mupaayo sa gibati. Sa Nizep, ang sipong upat ka adlaw. Ka-adlaw na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Nizep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold bout varies from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine, Valium, paracetamol is the generic name of Nuzep. If symptoms persist, consult your doctor. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, welcome na ta sa second portion din sa tulumanon sa Straight to the Point. Straight to the point. O kinigay po sa Balimborong uban ito ni Manny Salibay makikuban hanggang talas 8 din sa tulumanon sa Straight to the Point. O Kuya Manny, good morning po usap. Mayong good morning again, Kuya Manager Ramil. Mayong buntag Iligan, labi na sa mga lumulupyo sa 44 kabaranggayan ni Nakbayan sa Iligan, labi na sa barangay Hinaplanon, pinangaluhan ni Kuya Kapitan Veronica Nick E. Chavez, ingon man sa barangay Tubod, pinanguluhan ni Kapitan Joy Alpizar, uban sa mga kagawad o mga SK chairpersons, o labi na gayod sa mga lumulupyo sa tanang barangay ni Nakbayan sa Iligan, o sa makasitlit ng mga lalawigan, lungsod ng Dakbayan, o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao, o sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ng sigla pinaagi sa Ustream. Kumusta ug maayong buntag pag-usab. Kini inyong higalang manalaban Attorney Manny Salibay, muduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ng Borong, makig-uban kaninyo nining tulumanon. Straight to the point. Okay, sa lusigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Sugdan na karong adlaw ang kampanya sa mga nasudnong kandidato unsa kahailauman sa katawhan nga isaad na usab sa mga politiko. Straight to the point. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, sa Nepal, doon natin flash report, doon na shooting incident o guay swerte, patay ang biktima. Ato ganawaton ang kasayuran. Kasama mo sa balita, Judy Itom. DXIC. RMN Report. Kasama Ramel o kasama nga Tony Manny, dito na rival ang biktima sa kasong pagpusili palang gilugay karong alas 6 media kapin kung kulang. Din tulog ang mga biktima ang nanagat kini diya matugpa sa may karagatan diya sa kining sisyo sa may Global Steel Corporation. Din matugpa nga samtang kining tulo nanagat ang mga biktima na ilaki sa lang si Titing Bahoy mo kini ang nakapsan gid sa inuman kinabuhi. Dito na siya iko siyang ulo, isa ka bala siyang ulo dayon ang yung mga kauban ni mo sila si Ruel Kimot, Jungjong Salti, puro kini mga hingkod ang pangidaron o lumulupay sa may Purok C, Tuminubo. Inmatutang samtang sila doon na iabot sa nasing lugar sa may sisyo sa Global Steel. Mga 15 meters matutpa ang gilayon nini sa nasing planta. Doon ay naka-shirt kuno og orange, o doon ay naka-t-shirt og orange kuno matutpa. Unya naka-shirt og color patik. Ang may pusil kanila. Mayroon din way kwan, naigo kita kining nasing usa sa mga biktima kini si Titing Bahoy. Then gidala pa kini sa nasing tambalanan sa may Mercy Hospital.
Apan gideklara kini sa mga doktor sa pag-iabot nga dead on arrival. Mo kini atong nakuha pinagi ni SPO nila house na itubot kini kaganina o karon pa lang yun alas 6 inidyan takna sa Kapuntagon o padayon pag-iabot lang imbestigar kung kinsa kining naasing tao sa hospitado nga naka-t-shirt o orange o naka-patig color patig nga shirt. Ila kining ila karon kung unsa ba ni gwardiya ba ni siya unsa ni siya naasing lugar naasing planta kasama Ramil o kasama Banik. Sa Paros Mercy Hospital ang pipila ka mga biktima? Kini lamang biktima na namatay gyud naapa karon sa may Mercy Hospital ang naasing patay nga lawas. Oo. Katong ano na nasamdan? Kining kuan kining duha wala man siya naingon ang samdi wala pa rin ka-report wala. Only sila ang naka-report sa station 2 na karon sa may station 2 ginati kini si Roel Kimod o sa Jungjung Salve. Nanabay mga investigator ngadto sa maong dapit na hitabuan kasamang Judy. Na karon nga gimuan pag investigar ang kining nasing itabo kung unsa kining klase nga tao o gwardiya pa ni siya o unsa lamang kini kay naka-kuan man naka-t-shirt man og orange unya naka-color. Lord, standby siya ka dito kasama Judy atong naas linya karon ang station 2 sa Maynunukan Police Station. Hello, good morning sir. May buntag nimo. Nandito karon sa Arabili karon kay FM. Isa ni dami sir. Nil Ahos Okay, P1 Nil Ahos. Good morning nimo sir. Live karon sa DXIC. Dunay shooting nga sir na tabo diha sa inyong UR. yes na. Okay. Unsa man action na atong ginahimo diha sa ato ang area of responsibility sir? O sa pagkakaroon atong gipaadto ang atong investigator nga si Walter Cabanillos aron sa pagkandak sa investigasyon. Gani na ibaluan nga biktima na nagkaroon sa Mercy di dapan arrival. Nailhan ang biktima nga usa ka Titing Bahoy. Sigon sa taho sa iyang kauban nga si Jungjung Siangbi ug si Roel Kimod nga nagapuyo ni sila sa 14 Seat Tuminubo, Iligan City. Matod pa nila nga atong mga alas 6:30 ka pinukulan ganiya buntag samtang sila daw nagat mga ang kalayoon siguro sa Global Steel Sisyo 75 meters. Matod pa nila kahit lang sila gipusil sa usa ka tao nga naka-short, naka-t-shirt daw og orange ug naka-short og patig. Kining maong tawo nga namusil naani sa baybayon nga dapit. Oo, naagi ni sa area sa Global Steel sa Bayban. So, diha ra ni. Wala pod wala gibutlan kung sa bani ka gwardiya. Wala sa pagkakaon, wala pa kay naka-civilian mga nga tao. Kung sa himuon na karon labi na kay naa sa UR karon sa station 2 aron gyud mailhan kinsa kining responsableng suspitsado nga ihimo sa maong pagpatay. Sa pagkakaon, nagkandak pa sila og investigation dito ang atong sikong duty investigator sa Walter Cabanillos. So sa pagkakaon, di pa ko makahatag sa imo og saktong detalye. Kay tuap mo sila sa area. Okay. Kapalik. Katong kauban ni katong naka-report na sinyohan naaro na sa inyong stasyon. Gikuyon sa investigator. Okay. Sir, salamat sa ikaw nga nakauban ka din sa DXIC. Salamat sa lumasyon. Kayo sa imo pakatag og oras. Okay. Salamat kayo. Gikan sa Nunukan Police Station ang tumaginabi ni P1 Nil Ahos. RMN Exclusive. So, mo ni ang bagong kalambuan shooting incident. Bagong pangitabo si Saman Judy. Okay, no? Ato balik ka sa Saman Judy. So, muna to ang kumpleto nga detalye na girelipod mura po gyapon to nga kasayuran natong nakuha pinagi ni P1 Nil Ahos kasi mapod na natong nainati-ipod kanina itong pagkuha sa nasing report. Ato po na receipt pinagi sa to ang kriminal sa may communication center sa 811. Kasama mo sa 811 Judy Itong katat RMN. Radyo mo nationwide. Okay, mao to no, parayon ang investigasyon karon. Doon na investigador gipada dito sa global. Dito napita gyud sa sulod. Pani may bawig gwardiya ba, no? May bawang kana karon kinsa tong maong responsable sa paglutang. Sumapa ni Senior Police Officer 1
Nil aho sa Station 2 diya sa Nunukan Police Station. Amo ni mga pangitabo. Okay, pabuta mga follow-up matag karon kunya diri sa Tusibihan. Kalamigitan sa maong shooting incident. Ito maglagan ato paminaw sa ang usa ka yanong mulupyo. Yanong lumulupyo dinis Dagdan Siligan nagmalaumon nga unta makita usab sa mga nasudnong politiko ang ilang mga nagunang problema sa kabukiran. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabato. Tatak RMN Investigative Report. Nang hinaot nga unta makita sa mga nasunong kandidato ang mga kalisod sa mga katawhan nga ana nanimuyo sa mga bukirang bahin. Mao kinang kibutyag ni Merlinda Barulan isip yanong mulupyo sa barangay Upper Tuminubo ning Dakmayan. Gani matupan ini nga nakita nila nga ang mga kadagkuan sa kauluhan ang wala gyud nagpakabana sa mga pobre gumikan kay hangtod karon. Pabilin gihapon nagkalisod ilang mga kahimtang ug labaw sa tanan hangtod karon wala gyapon mga trabaho din usa sa mga gisaad ngadto kanila kaniadto. Sa ako lang kabayan, gusto na ko nga, umilaan tayo siya sa kalisyon sa mga tao dito sa bukid. Isa na mo, kung gusto sa amo, sa ako lang kabayan, anong problema ang pagkaon dito kung sa among abot dito sa masaging, dito ang badyo niya. Ang amo, sa ako kabayan, ganun sa mga tao, marag, ako na yung pinagtuan ko nang wala, magpakabala sa bubis, wala mga trabaho, mga kalisyon, yung mga nga, malang makakaon ng kaisa sa iskad na, malingkamot mga, mamaligya, na marabilig sila, makakaon siya, kanang makaigog sa tanan, yung problema, dahil yung siya magsikip, usasan siya, dagal yung siti-sitigal, amon ka lang buot sa bulsa, wala rin lang imo. Muna ang mga problema dito sa mua, kadagang gisaan nga mo, ilang buhapon sa mga kadagpuan, wala din matuman. Kanto yung ka na mga sa gabukid nga, tumuntanan, mga sila ba? Kamaliyog sila maragya naman sa akto naging sa eleksyon na, ano ba, eleksyon na. Dugang paniini nga maayo lang kung panahon sa eleksyon ug gumikan kay dagan kaayong mga saad ang manggawas apan human sa eleksyon. Mawala raw sab kauban sa ilang mga gipangsaad sa mga kabus. Gani importante alang kanila nga mahatagan sila og pagtagad dili lang din sa sentrong bahin kundi lakip unta sa mga bukirang bahin. Ya, bagong seleksyon, wala natulog na. Wala na. Usa lang yung target ng tabangan o mga hospital, isa sila malilis, wala man din sila din nagpakita, nagpakabala, wala na, matbuti din ang importante kay kami ko disugid sa pagkaon, mo na yung magpangandi nga, mo na din yung mga sinungalit sa mga, oy, na yung kinidato mo sulod, na dugood na yung mga, basta na kinidato, kaya maglingawat mo siguro kilo, wala. Kumala lang, tigaan dito kilo, sa libre. Ang tingog ni Merlinda Barulan, isip yan ng mulupyo nga nainabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa barangay Upper Tuminubo, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, sa totoong igsoon di ka sa bukid. Itong badyo na ilang saging dito. Hindi sila mahinumduman. Panahon Mahinumduman sa lamang sila. eleksyon, labi na nining mga politikong nanagan karon kuya, labi na sa mga senador. Tanawa ang mga senador karon. Pagka makaulaw silang gibuhat ng gilalis sa ilang Christmas gift. Samtang 1.6 ba to? Hindi lang sa Dagdan Siligan ang panahon. Miabot ang Pablo, ang ato tang maigsuon, diya sa evacuation centers. Ito ang katirat, di ba? Itukot babalay kasama Kuya Mani. Daghan ng balay Dili sila matuluan, dili sila mag-antos sila nagisi na karon nga mga tent, kailangan gipuy-an. O doon na pa'y panginabuhian unta. No? Ingon ni anak karon, parte sa kwan. Kini karong mga nanagan naaman ni sa mga kandidato pagka-senador o usab sa party list. Ato lang taong gyud ang timbang-timbangon nato kinsa gyud tong angayan. Dirita sa kwan, Bayan Lanao spokesperson Fidel Cienfo nagtuong wa na ilaom ang bag-o nga saad ang mga katawhan gikan sa mga politiko. Sa balita Jenner Kamanday. RMN Investigative Report. Nagtuo si Mr. Vinil Cienfo, spokesperson sa Bayan Lanao nga wala gihapay lauman ang katawhan sa mga saad nga pasalig sa mga nasudnong politiko sa umabot nga piliay. Kini kon magpabilin matud pa ang susamang mga lideres sa nasod sama sa mga dagkong pangalan nga mo'y naghupot sa mga dagkong sugal, sindikato ug uban pa. Alang kang Cienfo, hangtod anapay gahom ang nasampit nga mga opisyal sa nasod, pabiling walay demokrasya ang katawhan lakip ang Pilipinas. Ito na, mas kalampagon na ito ang Kongreso o Senado. At the same time, ang katauhan mismo na labi sa kadalanan, sa kadalanan kasi gusto lang mga issues. E para mas makita sa mas dapat pa na ihap na kinong na gobyerno, di na kayo, wala na gigpod na tubal sa interes sa lapad na ihap sa katauhan. Ito ang ko anak to. Una-una, kundi na na ang eleksyon, isip dili sa ka-democratic na process dyan. Pero at the same time, ang ginasuportahan ng progresibo ng mga kandidato, ang nauman ng katauhan, dalagig na ito
kini pag-ilis-ilis sa mga dagway na resulta sa Senado sa Kongreso. Alam pag-igyapon sa isang ihok o paghugpong sa katawan para mabarog o masukol para pag-uho ng ato ang kahintang. Hindi nato ilaon sa mga pipila ka mga tao, pipila ka politiko. Sa palagugpong sa mga tao, palagiyo sa mabarog, gayon masukol. Ang pamahayag ni Bayan Lanao spokesperson Vinel Chinfo nga nainabi sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak Alamen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, Moto, kasama ang Kuya Man. Pamahayag ni spokesperson Vinel Chinfo sa Bayan Lanao. Wala lagi. Wala na laumang bag-o nga saad ang mga katawhan gikan sa mga politiko, labi na sa mga nasudnong politiko. Wala lagi na kuya, mingon si Adlai Stevenson sa iyang exhortation nga the hardest thing about any political campaign is how to win without proving that you are unworthy of winning. Munit nakalisod nga bahin sa politikanhong kampanya. Unsaon nimo pagdaog nga dili na kinahanglang i-prove nga ikaw dili baka angayan nga makadaog ka. Na mga taong dili angayan makadaog apan na mao'y makadaog. Mao lagi tungod lagi sa pagtuong wala nagay laumang bag-o nga saad ang mga katawhan gikan sa mga politiko kana mingon na lang mao ra man gyapon na. So katong pilion mao ra gyapon yung mga tao gyapon natong wan disimple gyapon natong pumalion na lang kaysa mangita tag mga bag-o mao ra man gyapon ang mangitabo mao na ba. Ang wad-an nagpaglawom ang mga tao mo na pinakadelikado apan atong tan-awon mga katawhan nga dili gid kita mawad ang paglaom padayon gid kita mangita kita kabaguhan mangita kita mga tao nga may mudala sa nunggas gamahanan sa atong nasod Pilipinas labi na diha sa Senado. Okay, usahay ba na, binata na lang. Binata na. Tunay pag-uli ay sa gihatag nga gasa. Jeff, giuli. Antod, hastang kuwan, hastang patay niya, giuting ko pa. Giuting ko pa, nga nakautang pa itong patay. Kaya ito, o niya, gawas na, daghan pa kayong kuwan. Dili unta angay himuon nila. Sila may atong gikwangod mga kwanggo sila dagko ko sila mga haligi sa tundaso. Gingon lagi ko nga senility bitaw sa kanila atong mga public officials ng mga kanang mga ilapas ng mga 80 edad ba mga nga di na kayo makahimo sa insakto bitaw mura nang magbinata na pareha atong nahitabo nila nagilalis na sa kasyo. Ilang tang himuon nga pag-ingnan usab si ang Santo Papa na taon Pope Benedict the 16th nga miluwat katong danan tungod kay dili na lagi niya mahimo tungod sa iyang dili na sa iyang panglawas. Di na niya makaya mato miluwat katong danan. Nga napunta ang buhaton sa mga politiko na to labi na sa mga senado bitaw kuya nga kita ra to nga wa na gyud mga nanggungis na gyud. Dili na gyud angayan. Muna sa kwanto kuya sa China kalainan kuya sa China. Basta gani matigulang na kayo labi na mo lapas ang mga 80. Mahimo ng kwan, master kung master. Ama ba? Sa Amerika pod kay mahimo ng kwan, mahimo ng scientist. Pero pag des Pilipinas, inig ka kwan na, inig ka sabi na sa mga pito. Masunod to. Kumot ng tayo. Tulta, nang gilalis na, di ba? So muna ato gyud nga pilion kung kinsa gyud ang ngayan nga modala sa rinda sa atong mga senado ug mabot unta ang panahon kuya nga ang Senate kuya by representation na regional representation dili na kanang gatapok no sa dito sa Metro Manila tanan ng mga senador dito hangtod lang doon kun dunay panghitabo dinhi sa Iligan dinhi sa Mindanao dili taw nila matutukan kay ilang gitanaw dito man sa ila dinhi sa kwan sa atong dakyan dinhi sa kwan dinhi sa atong pulo sa Mindanao kuan taon mawala sa kwan mapa ba sa ilang mga areas nga ilang tabangan. Okay, berita sa kwan usa sa mga NGO. Usa sa mga NGO mibutyag nga unta dili lang kutob sa mga saad ang mga politiko. Ilabi na kung panahon sa eleksyon. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabato. Tatak RMN Investigative Report. Ang mga politiko kutob ra kanunay sa saad mao kini ang pamahayag ni Adona Orquillas isip usa sa mga nagpakabarang grupo sa non-government organization kon NGO gani matupaan kaniya nang hinaot gayud sila nga unta kung unsa ang gisaad ngadto sa mga katawhan unta ila pud ipatuman og siguruhong maimplementar gayud dili kay kutob lang kanunay sa saad busa hangtod karon walay mga kausaban og padayon gyapon nga galisod ilang kahimtang. Ang mga politiko hindi sila masaad gado na saad ba nga mawaon pud ang mga tao kaya panahon na sila
malingkod na. Dahil na-frustrate po ang mga tao. Mas lang ang nagpagtanaw sa mga bisante. Ang para na ako na layo unsa na unsa na unsa ilang isaan, umanang itapunan yun kita nila. Parang hindi na-frustrated ang mga tao. So sometimes, sometimes, kadaghanan, nasaan, so, lang sila, hindi ito ma-implement unsa lisaan. O umanang unsa nila, unsa lisaan. Dugang panini nga sa pagkakaroon na lauman unta sa katawan nga seryoso ng isaan na usab sa mga politiko din gikinahanglan gayon nga masunbad na ang nagunang problema sa nasod. Nga poverty gumikan kay matubad dugay na kayo kini nga problema nga hangtod karon nagpadayon paghihapon na. Ang gikinahanglan gud ang nakita na pagsilbad sa poverty. Ang lana din mo sa Igan City is not sa poverty line. So kung unsa na isulbaron ang poverty, maminasan unta ang palisod sa mga tao. Dahil may programa karon sa presidente nga sulbaron jud ang poverty. Ang tingog ni Adona Orquillas, ang Executive Director sa Ranao nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo, Jessica Crisquina Bato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Ingon na ang lalawigan sa Lanao del Norte, Port Iligan City, nasa poverty line. Naata nalakip sa poverty line. Maunta ni tutukan sa mga politikong nasudnon kuya. Labi na sa mga senator. Usab sa mga party list o kanang kuan ba kanang ilang tagtan-awon kining mga lugar nga unta ma-uplift sa kuan ba gikan sa kakabus ngadto sa kuan ba kahamugaway nga lugar. Dili ba nga ilalang kagalingon lang ipagtan-aw dito magilalis na ng mga suspastilan. Muna. So anita Mga saad sa mga nasudnong politiko magdepende kung sincero ba o dili patod pa ni Judge Arthur Aboriente. At paminahon ang detalye nili sa Sabalita General Kabanday. RMN Investigative Report. Walay nakitang kausaban sa saad sa mga kandidato si Judge Arthur Abunjente nini pagsugod na sa kampanya sa nasudnong politiko karong adlaw. Sumala pa ni Abunjente mag-ianaw paningkamot karong tungura ang mga kandidato sa pagbaligya silang kaugalingon ngadto sa mga katawan aron subli kini silang butaran. Matud pa ni Abunjente magdepende na lamang dayon kini kung sincero ba o dili ang mga kandidato. Sila mga saad tungod daghan sa iyang nakita nga sincero apan walay mga salapi nga ikasugakod alang sa ilang pagpangampanya. I think sa pagkaroon wala maging-usap sa sistema sa pamulitika ni Herso with the campaign sa tanan nila sa nasyonal mag-expecta o mga saan po mag-expect na punta sa mga politiko sa mga kandidato nga usaan kuhan sa mga tao nga para ibaligyan nila ilang kaugalingon. Depende na na o sincero po sila o dili. May uban nga sincero man siguro po. Ang problema lang kaya doon ay mga maayong nga mga kandidato nga hindi makaabot ang ilang mga mensahe sa kadaghanan kay kulang ang ilang pundo. Ang nag-expect nga po nga ang kaning mga politiko karon mo, nagyapon yun na sila pamangros. Mawagin na siya itong mga na nag-sugod na po ng mga bulantik karon tinaputagan. Ang tingog ni Judge Arthur Abunjente nga nainabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, si Judge Arthur Abunjente. so go na po ang mga bulatik. Wala din na makaimog bulatik katurang mga kaya. Katurang dunay kwarta kay mo rin kasarang sa pagpalit sa mga airtime o television sa radyohan. Apan ang kining mga tawo kwarta dili magkapadayag sa ilang mga mayong una mayong tumong sa katawhan kay malgitod sa kulangon sa kwarta. Ang mga tao pudunta matan-aw kita nga mga katawhan, kita mga yanong mga lungsuranon, kita ang mutanaw kung kinsa gyud ang ngayan nga pilion bisan pa man kung tan-aw nato nga walay kwarta kay basin kanang walay kwarta nga mudagan ya maunay makasalvar mo na ang makaluwas sa kahimtang sa nasod labi na sa nasod nga nagilaig karod sa kalisod kadaghan sa mga karos karon ng mga timawa nga gisalikway giyamiran giyatakan ng katungod ug wa na gyud luoy kayo ug nangita kita kaluwasan ning mga anawin kuning the poorest of the poor unta na tatlan taon usab sa mga kandidato ug katong mga magpapili gayud nga tiunay gud unta nga mo serbisyo mo lagad alang ning mga tawo nga nagilaid sa kalisod labi na gyud sa mga anawim the poorest of the poor. Doon na pag-ingon diri wa na gyud tay malauman sa mga saad sa mga politiko konsolido ang iyang tawhanong kasing-kasing gawas ko ng iyang mga saad iyang ihalad mga saad diha sa pag-alagad sa katawhan sa Dios nga makagahom ning nasod nga Pilipinon. Tilod ka na kuya. Ug gani kuan kanang usa ka redeeming act na sa usa ka politiko bitaw
makita niya nga dili na siya effective mo resign siya. Mm. Ug usab sa gibuhat ni karon ni Santo Papa, Benedict XVI nga nakita niya nga di na niya kaya Dili na nga kaya. resign siya. Resign Sa mga politiko nga kagalingon ang gilantaw ya. Masuko na sila basta dunay kontra, mo na ilang kuan, mo na ilang kuan basta mga tao lang, mga politiko nga gatanaw sa kagalingon interest, masuko na basta tangan. Kalainan sa politician og sa kuan pareha ni Santo Papa. Nana sa apiking panahon, masapna ng usa ka politiko o ka leader o usa ka nagdumala sa ato ag nasod. Kung maapikhan na dito na mulingkod sa wheelchair. Mulingkod na sa wheelchair. Pero Los Buenos mo na Pera, kalainan pera. sa mga politiko ug sa Politiko. kawatan ko ya. O na kalainan sa politiko og sa Kawatan. Oh, ang kawatan. Kawatan, Kaya eh? itong pagsulti sa kawatan ganyan ya. mudagan ay mga dili ang politiko Mudagan sa paman ang kawatan mangawat man ay mudagan. Yang politiko mudagan ay mangawat. diyan ang kawatan po. Kawatan Masakpan kay gukuron man. Oh. Masakpan kay gukuron man. Pero ang politiko dili masakpan kay umana magdagan. Di na. Pero ang kawatan ko ug masakpan man antimano dito sa Morgue. sa morgue mo higda. Morgue mahigda. Pero ang politiko sa wheelchair mo lingkod. Mulingkod sa wheelchair. So Muna kalainan sa politiko o sa kawatan. Karon nga nagsugod na ang nasudnon nga kampanya sa mga senador o sa mga party list unta nga tan-awon lang taon sa mga katawhan kuya ang tinuuray gayud nga kuan ba kanang kayuhan alang sa kinabag-ang duot sa katawhang Pilipinon. Mao kana ang atong tan-awon. Ug usab tan-awon nato labi na kitang na dinhi sa Mindanao kung kanang mga nagpapilig pagka senador kung doon na ba sila kasing-kasing alang sa Mindanao alang nini atong ay harapot ta manumduman og moingon nga taga Mindanao ang akong ginikanan nagtubo ko sa Mindanao. Apan ang gipangibuhat sukwahi sa panglantaw sa Mindanao nun. So tan-aw na to una nga atong mga nagpapiling pagka senador labi na sa mga party list doon na bay kasing-kasing o doon na bay kaikag nga motabang sa pagpalambo nining atong pulo sa Mindanao nga kanunay gayud nga naulahi sa dagan sa panahon. Kanunay gayud nga gikalimtan sa kalambuan tuwa dito sa Tuas Luzon. Nabuo tanan dito makita nimo dagko ka buildings dito. Dagko kayo apo dito ka sisok ang mga senador dito. Lagtag nga karsada dito makita nimo. Dito tanan atong mga tuwa ay taon din ang atong kuan kuya, ang atong income dito tuwa dito tuwa sa dito Luzon. hapak. Kita gituhaan, sila nabulahan. Sila nabulahan. Bisan ato mga produkto gali. Kita galungan, sila nangaon. Sila mao kanina Nako tayo nakuha nga pahat. Dayon kung kita pud mapili tag mga senador ato pong pilion katong mga taga Mindanao gidunta, mga Mindanao nun. Tan-aw na to kasing-kasing sa Mindanao ug katong mga Mindanao nun. Dili kay mo saad sir mamarinti pa jud. Ilhon na kagparinti paghuman. Paghuman bisag magtagbo matingala lang ka. Di na makaila. Katawa po siya sa Pwera de Los Buenos, ano pa na? Giganto sa kuan. Ano pa ikuan? 0926120687. Sa reaction ko ya. Kang engineer. Remote control pa jud nga walay wheelchair to ni. Ay. Mao lagi Santo Papa dito 5 years pa to yan pagkuan. 5 years. 5 years ba? Paglilingkod. Nakita niya nga ineffective siya tungod sa iyang panglawas muna nga miluwat sa katong dagat. Miluwat. Kana fronte tanawon sa mga kuan ko ya, mga leaders ba. Kaya kung di na nila Dili na epektibo. Dagan mang mapuli, di ba? Dagan there is no monopoly in leadership. Dagan kang mga tao nga ang ayan usab og duna usay katungdanan ug duna usay katakos nga moserbisyo mo alagad sa kinatibuk ang katilingban. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Oras mga kasama, tatak alas 8:07 na sa buntag, kiniga oras katong sa Batigwa sa News tablet. News pas mas ginawa, iwas hawa. Tatak RMN, Straight to the Point. Reaction. Adunay nawagan ko ya. Panawagan. Gipadalo ang pamilyang Kapangpangan nga namatay si Angelito Corpus ug Joy Corpus Putalan. Mao kini kadtong nabanggaan sa rural transit dinha sa may Tambo. Ilubong karong Sabado, February 16, alas 9 sa buntag, misahan sa Immaculate Conception Parish diya sa Bahayan.
og ilubong sa Dalipuga Cemetery karong katong adlaw nga Sabado, February 16. Ug usab ang haya gihaya karon sa Kabugason hinaplanon. Kanya taga First Est Rosario Heights tubod ato na nakontak ang communication center sa inyong problema diha. Sa basura kagahapon wa mahakot no manginata dunay kuanan ni feedback lang kung gihakot ron sa ato mga tuluganan sa PSD. Okay. Ato ning hatagas pagtagad sa umabot natong kuan ug mapuhon kalamigitan ni pagluwat kalit nga pagluwat sa katungdanan sa Santo Papa. So, atong taga ni Luna dire sa atong tulumanon sa straight to the point. Ito na yung musunod sa kabinarag na programa. Kami nito ni Manny Silo manamilit ng Butaga. Aging pagtapos, Atong balunon ang panultihon. Good will come to him who is generous, who conducts his affairs with justice. ang kayuhan mudangat nga itong manggihatagon o nga mohimo sa iyang gimbuhaton nga may kaangayan. Kung mangandoy kita o kalambuan atong balunon ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan kinahanglan ang kabaguhan. Alang sa kaingpitan kinahanglan ang makaranayong kabaguhan. Ang kabaguhan nagkinahanglan og kahibalo. Ang kalambuan nagkinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, ibigan, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan atong pakibatukan o atong badlungon o kurian ang mga igsoon natong nangitngitan aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan o ang katulingban makabaton o kaangayan o ang katawhan mabulahan. Usab na sigon tang atong mga kaigsoonang empleyado o opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad nga puno sa kaligdong. Vigilantibus, sed non dormientibus, Yura Sauvignon. Ang balaod nagtabang na itong mabinantay ng dilid na itong mga tulog sa ilang katuhod. Manginlabot kita ug matag panahon nga dunay issues ug mga soliran nga mohadla sa katilingban. Mangutana kita, are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga higala, manghinaot kami nga ang Diyos manalangin kaninyo. Daigo ng Diyos. Hallelujah! At Maiorem, Die Gloriam, all for the greater glory of God. Tanan ala sa dugang kahimayaan sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpakiuban kanamo hangtod ug mapuhon sa mangtakna dinhi sa aming Iligan. Kasama ninyo sa serbisyo publiko kauban sa Pikas Lawak atong technical partner kasama nga Joki Bonhoc, kini inyong higalang mananaban Attorney Manny Salibay O kinisab si Ramil Imborong tatak. Amen. Radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point. Ito ang DXIC.